yung nangyari. May damit niya dito. Nandito mga tol. Pagkita natin. Ayan. Anong nangyari sa kanya? Tol, may bandido dito mga tol. Ayan. Loh, parang may sumakal sa kanya. Pagmasdan muna natin. Kailangan ko muna pagmasdan mga tol, baka patibong lang ito. Pero parang may sumasakal sa kanya. Nakita natin ng konti. May damit pa dito. Ay mga tol, tumakbo. Sundan natin mga tol. Ay, yun o, patuloy pa rin siyang sinasakal. Hindi ko lang malapitan mga tol dahil pinagmasdan ko lang ano nangyari sa kanya. Kirik, pinikirik. Patay na. Problema kung sino sumasakal sa kanya. Pati ako wala akong makita, wala akong maramdaman. Anong klaseng pangyayari ito? Bandido na may sumasakal sa bandido. Wala akong maramdaman. Kailangan ko itong lapitan mga tol. Kailangan ko magtang bulilong para hindi ako makita kung sino ang sumakal sa kanya. Lapitan natin mga tol. Patay talaga mga tol. Patay na talaga. Grabe. Dito siya gumulong-gulong. Yung dinaanan niya yung damo.
lamok dito. Wala talaga akong maramdaman kahit kaunti. Yung sinasakal niya, yung mga bandido. Kailangan kong i-check mga tol kung totoong patay na ba talaga. Baka nagpanwari lang ito, baka patibong to. Kailangan kong magpasi dito sa paligid. Kailangan kong i-check kung totoong patay na ba talaga. Lapitan muna natin mga tol. Wala ng buhay. Wala na. Wala na talagang hininga. Patay na talaga. Nakikita ko na itong pangyayaring ito mga tol. Hindi ko lang maalala. Parang napanaginipan ko na ito. Grabe. May mga bakas pa dito mga tol. Baka siya, dyan siya galing. Tapos tumakbo siya. Grabe. Daming lamok. Grabe sa pangkati. Hindi ko inaasahan mga tol na ito yung masasagupa ko, yung makikita ko. Kilabutan talaga ako. Kakarating ko lang dito, yun na agad yung nakikita ko, yung bandido na sinakal. Pero ang problema kung sino yung sumakal sa kanya, hindi ko makita. Tapos wala akong maramdaman kahit kakaunti. Pero kanina ko pa siya pinagmasdan bago ko siya pinakita sa camera. Ay, napansin ko na siya. So, parang hindi naman siya nagbibiro mga tol. Yung na-confirm ko na, yung nilapitan ko siya, wala na talagang buhay mga tol. Kailangan ko mag-ingat dito. Pero yung hindi ako nababahala sa nangyayari ngayon mga tol na may sumakal sa bandido. Dahil bandido yung sinakal niya. Lamok. Ano bang klaseng bundok na ito? Daming lamok dito. Grabe, sobrang kati na. May bakas dito mga tol. Grabe, sobrang lakas talaga ng ulan siguro kagabi dito. Yung mga naanod, tubig. May mga bakas dito mga tol. May dumaan dito siguro. Kagat ng lamok. Kung naririnig niyo mga tol, parang may namumutol ng kahoy. May bandito mga tol. Mga tol. May dumadaan. May dumaan mga tol.
Sisilipin lang natin. Grabe ka tol. Kakatula lang. Grabe. Ugat ng lamok. Grabe, sobrang kati. May nagro-robing mga tol. Ayun o. May naglalakad o. Pero medyo malayo mula dito sa akin mga tol. Dahan-dahan kong lapitan mga tol. May lumumutol ng punong kahoy. Sisilipin ko lang kung baka may ibang tao dito. Yun o. May bandi. Ay, bandido mga tol. Bandido. Titingnan ko lang baka nandito yung bihag. Nakaitim din. Ayan. Bandido pala dito mga tol. Pagmasdan mo. Baka gagawa sila ng kampo. Dahil nangunguha sila ng kahoy. May sapa pala dito. Ayan. Grabe. Baka gumagawa sila ng kampo. Ikutan natin mga tao. Baka yung narinig natin kanina ng mga Mexico. Baka mga bandido yan. May gumalaw na mata. Grabe, susukal dito. Parang may nagpupugad dito mga tol. May nagpapahinga dito ba. May mga bakas dito. Baka dyan nila nilagay yung bihag.
dinadaanan ko lang yung may namutol ng kahoy dahil may mga bandido doon. Mga 5 sila. Iwasan ko na lang. may nadaanan ako mga tol. 5 bandido na namumutol ng kahoy. Bago ko ako malapit sa kanila kaya iniiwasan ko lang. Buti na lang ay hindi nila ako napansin. Magalaw yung sanga. Galawgaw. Hindi nila maririnig yan. Buti na lang nakalayo ako sa namumutol lang kahoy ng mga bandido. Buti na lang nakalayo ako sa kanila. Saka na lumabas yung ano, may nagtatago pala dun sa ilalim ng punong kahoy. Buti na unahan ko. May daanan dito mo tal. Pero kailangan ko munang silipin dahil parang may gumagalaw doon banda. Diyan banda. Sisilipin ko lang. Dahil may narinig ako nagsasalita doon. Kailangan kong silipin mo tal. Sabi ko na nga ba. May nakaabang pala doon sa akin mo dahil. Muntik na ako na. Yung mga ibang bandido mga tal ay naiwasan ko. Ang hindi ko maiwasan yung mga kagat ng lamok dito. Grabe. Grabe ah. Sobrang dami ng kagat ng lamok. So, ganyan pa man mga tal ay kailangan natin tiisin para mailigtas natin yung mga bihag na nandito pa sa kagubatan. Ayan na naman mga tal. May dumaan na naman. Yun. Para nagtatago.
ang bilis maglakad. Sana yan, biglang nawala. Yan. Susubukan ko ito mga tal. Susundan ko ito. Baka sakaling mahuli ko ito mga tal. Baka ito yung makapagturo sa akin kung nasaan yung mga bihag na tinatago nila. Mga tela pa dito mga tala. Tilang pula. So permado nandito ngayon yung mga bandido na hindi tinatablan mga tol. Dahil nandito yung mga tela na pula na suot nila kapag nakipagdigma sila. Suot-suot nila yan. Ibig sabihin kapag may suot na pula na ganyan ay hindi kaagad tinatabla ng bala. May bakas dito sa mata. Ang madam mo na yan, parang dyan sila galing sumuot. Baka ito yung sinusundan ko kanina. Susubukan ko ito, baka mahuli ko ito para may makapagturo sa akin kung saan nila nilagay yung bihag. Grabe, biglang nawala. Grabe, ang bilis naman maglakad ng bandidong yun. Bigla namang nawala. Tal. Yung sinusundan kong bandido ay biglang nawala. Grabe, yung pawis ko mga tol. Wala namang init pero
yung pawis ko sa mula ulo hanggang paa mga tol ay naligo talaga sa pawis. Pahinga muna ako ng saglit. Grabe naman, bilis naman maglakad ng Madindong yun, bigla naman nawala. Patuloy tayo mga tol sa paglalakbay mga tol. So sana ay magtagumpay ako sa aking misyon at mailigtas ko yung mga bihag na nandito sa kabundukan. May tila din ito na pula, oh. Gumalaw. Ang klase hayop ito. May pulang hayop na ayun, sumusuot sa ilalim ng damo. Ano ito? Yun. Tiger. May tiger pala dito. Yung pinaslang kong bandido mga tol. Malapit nang dun sa siya yung nagbabantay doon sa may namumutol ng kahoy. Hindi pala isang area yung pinagkukunan nila ng mga punong kahoy mga tol na pinaputol nila.
kahit dito medyo malayo-layo na rin itong nalakbayan ko, may nangunguha rin ng kahoy dito, pinuputol rin nila. So may mga bandido na nakabantay, nagmamasid doon sa kasama nila na namumutol ng kahoy. So sa palagay ko mga tol ay gagawa siguro sila ng kampo. Daming bundok na, daming area sa bundok na pwede kong puntahan. Dito pa ako nakapasok. Maraming mga bandido. Pero yung iba ay iniiwasan ko lang. Tuloy-tuloy pa rin ako sa paglalakbay. Tuloy-tuloy ako sa pagmamasid. Dahil yung hinahanap ko yung bihag, yung mga bihag na nandito sa kagubatan. Yung iba na hindi ko maiwasan ay pinaputukan ko na lang talaga. Baka ako pa yung maunahan nila. Kaya yung iba naman na hindi nakahalata sa akin, yun lang yung silent kill ko. May mga ano pala dito, sito, may buta pa. Kailangan mamasi dito mga tal. Parang may nakasunod sa akin mga tal. Dahil yung mga apak ng sangang kahoy katulad nito mga tol, katulad nito, may narinig akong ano ba, sumusunod sa akin. Ng tinapay. May bandido doon sa taas ng kahoy mo tulo. Maakyat. Parang nagmamasid. Ka-sniper nila ito. Pero yung dala niya na baril ay maliit na baril yung dala niya. Yun, pinasok niya sa bulsa. Yun. Makyat. Sa itaas ng punong kahoy. Mahulog ka sana. Hindi ko maka daan dito mga tol, baka makita niya ako. Andun siya sa taas ng punong kahoy. Yun, umakyat pa. Yan si taas. Baka siya yung lookout mga tol. Dahil kapag nasa taas ka ng punong kahoy ay makikita mo yung nasa ibaba. Baba na. Malis.
Grabe, bantay sarado nila yung lugar dito. Napay. Sabi, hindi mo talaga makikita mga tol kaagad kung may mga nakaabang dito. Grabe yung loob dito. Grabe, parang may natutulog dito kagabi mga tol. Yung bakas yan. May humihiga siguro dito kagabi. Uy! Kalawgaw! May ka. Grabe, yung mga bandido pati sa taas ng puno. Ito yung maging kampante dito mga tol, o magkumbiyansa. Dahil yung mga bandido ay nasa punong kahoy. Ganda ng ibon, no? Ibon ang malaga doon. Ganda ng mga ibon yan. May daanan pala dito mga tol. Ibig sabihin may mga tao na dumadaan dito, hindi kaya mga bandido. Biglang nawala yung ibon. Ang ganda pa naman ng ibon na yun. Yan lang yan kanina. Yan. Umipad. Medyo mahaba na rin yung pinaglalakbayan ko mga tol eh. Wala pa rin akong nasasagupa o nakakasalubong ng mga kasamahan ko dito.
ako sandali mga tol bago ako tutuloy sa paglalakbay. Dahan-dahan tayo mga tol. Parang may tumalo ang banda. Sisilipin natin mga tol yung mga damuhan dyan banda. Parang may tumalo. Grabe. So, abutan nata ako ito ng dilim mga tol. Sobrang kate. Yun mga tol, sa mga nag-chat sa akin na nagre-request na papaakyatin ako sa bundok upang matulungan yung mga kasama ko. So andito na ako ngayon. Tinutupad ko na yung pangako ko na aakyat ako dito kapag may mag-alaga doon sa asawa ko at may kasama yung asawa ko. So ando na yung kapatid ko doon, kasama ng aking asawa, kaya umakyat ako dito sa kagubatan tulad ng pinapangako ko nung mga nakaraang video. Kapag maibaba ko yung bihag ay babalik ako kaagad, pero yun nga lang ay hindi natin alam yung araw at oras na mga pangyayari, kaya natagalan ako sa pagbalik dito sa kagubatan mga tol, dahil sa may iniindang karamdaman yung aking anak at yung aking asawa. Nung pagkatapos kong maihatid yung bihag na babae na nailigtas ko tapos kung inihatid sa kanila ay aakyat sana ako muli dito sa kagubatan, pero kaso yung asawa ko ay nadisgrasya yung asawa ko sa mainit na tubig. Umagang yun nagpakulo ng tubig yung asawa ko para magkape sana. Ang problema yung nahawakan niya na pinag-initan niya ng tubig ay nabitawan niya, kaya yun paso yung paa ng aking asawa. Tapos sumunod naman yung panganay kong anak ay hinihika din. So yun ang dahilan kaya hindi ako nakabalik agad dito sa kagubatan. Pero huli ko nang nalaman na pagbalik ko dito sa kagubatan ay yung ibang kasama ko pala ay nakababa na pala yung iba. Tapos yung iba ay andito pa rin sa kabundukan. So kahit pag-isa lang ako ay tinitiis ko yung hirap at yung tiisin dito. Kahit mapanganib ay sinusuong ko pa rin upang matulungan yung mga nangangailangan, lalong lalo na yung mga bihag na nandito pa rin sa kagubatan na mga ilang araw o buwan o taon ba. Hanggang ngayon ay hindi pa nila nasisilayan yung kagandahan doon sa baba mula nang sila ay nakarating dito sa kagubatan. So hindi natin alam kung ilang taon na ba o buwan sila na nandito,
sana ay magtagumpay ako sa aking mission at mailigtas ko sila mga tol. Ano, tungkol nga pala doon sa tumutulong sa babaeng bihag na nailigtas ko. So ako po ay lubos na nagpapasalamat at sa kabutihan nyo po ay natulungan natin yung babaeng bihag sa pamamagitan po ng inyong tulong, inyong blessing ay naibigay ko lahat sa kay Bibi, yung babae na nailigtas ko, at yung iba naman na pinadala sa akin ay binigyan ko rin yung pangangailangan ng aking asawa. So salamat sa nag-abot ng tulong. So, kailangan ko munang magdahan-dahan mga tol dahil parang uulan na. Nagulat ako mga tol, bigla na lang gumalaw yung sanga ng kahoy kanina. Tuloy tayo sa paglalakbay mga tol. May baril mo tol. Ito nga. May baril oh. Sino kayang ganito? Pagmasdan muna natin dito sa paligid. May baril na baka nalaglag ito. Baka sa mga kasamahan ko ito. Pwede! Ano ko ang biyab? Tinapay ah. Balik tuloy yung liig mo. Kala mo pero may tinatawag siya. May kasama pa ito dito. Ibang klase yung patibong nila mga. Nag-iwan lang ng baril tapos wala palang bala yung baril nila. May mga may mga umaakyat talaga sa mga puno mga tol. Ito. May dumadaan nata dito mga tol. Yung mga saging dito. Pati dito may nagpahinga dito. May mga bukas dito mga tol.
may gumagawa dito ng gumagawa ng masisilungan nila. Grabe, napaka-critical pala ng area ito mga tol. Muntik kanina. Bigla akong hinawakan. Saging dito mga tol, pero ang problema wala pang bunga. Diyan ako pupunta ngayon mga tol, kaso kung uulan ay makakuha agad ako ng daon saging para makapagtago. So, tungkol naman doon sa pamilya ko mga tol ay huwag kayong mag-alala dahil bago ako umalis ay sinipti ko muna sila. So, kasama ngayon ang aking asawa, yung aking kapatid. Siya yun siya ngayon ang umaalalay doon sa aking asawa, yung mga gawain doon sa bahay. Gusto sanang sumama ng aking kapatid dito, so hindi ko na pinayagan ano mangyari pa sa kanya. Pero magaling din yung kapatid ko sa boxing, may kunting kaalaman din yun tungkol sa kamay, pero hindi ko na lang sinama. Kasi walang anting-anting yun, hindi katulad sa atin na may dala-dala tayong kaunting agimat na pangdipinsa sa ating sarili. Iba yung panahon ngayon mga tol. Walang araw pero medyo hindi siya malamig, mainit siya. Pero kapag gabi malamig, kasi kanina pagdating ko dito wala talagang araw na sumisikat dahil may siguro bagyo, dahil ganda na yung weather ngayon. Sana ay kung abutan man ako ng ulan dito, makahanap muna ako ng pwede kong mapagpahingahan o mapagtaguan hanggat sa hinahanap ko pa yung mga kasama ko na naiwan dito. At higit sa lahat ay yung mga bihag na naiwan dito. So, inuulit ko lang mga tol dahil yung pagpunta ko dito, yung mission ko ngayon ay iligtas ko yung mga bihag na nandito sa kagubatan. Dahil katulad ng sinasabi ni Bibi, kasi si Bibi ay bago ako umalis kanila, may sinasabi si Bibi sa akin tungkol sa mga bihag. May kaibigan daw siya, close friend niya na girl, at yung bata na kasama nila ay sana mailigtas ko raw. Yun ang sabi ni Bibi sa akin. So malaki ang tiwala ni Bibi sa akin na kaya kong iligtas yung close friend niya na babae at yung bata. So sana ay magtagumpay ako sa mission. So salamat din naman sa tiwala ni Bibi sa akin. Pero
ano ba to? Parang lumilindol yung ramdam ko. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos. Parang nahihilo ako. Pahinga muna ako ng konti bago ako tutuloy sa paglalakbay. Mga tol, salamat sa inyo sa patuloy niyo pong walang sawang pagsuporta, no? Grabe, umuugong yung ano, yung kalangitan. Tol, tuloy ako sa paglalakbay mga tol. Baka abutan ako ng ulan, maghanap ako ng pwede kong mapagpahinga.